is ano, di ba? Is conventional slab na may beams and internal supports. So, ayun, katulad kanina, i-examine natin to ngayon. So, meron tayong bagong example dito, which is yung flat slab natin. Okay? Or flat slab tuloy, which is flat plate kasi wala naman siyang drop panel. Okay, so natatandaan niyo pa ba kung ano pinagkaiba ng flat slab sa flat plate? Kailangan yun. Baka mamaya pa-essay yun. Okay? So, ayun. Bigyan natin siya ng mga label, 1, 2, 3. Tapos ngayon, ang i-consider natin or i-design natin na panel is yung panel 3. Okay? So, tandaan niyo yung figure. Okay? So, pwede nyo copyahin. Bahala kayo sa buhay nyo. Picture nyo. Screenshot nyo. Kay bahala. Tapos, ito ngayon yung mga, ano natin, mga details natin. So, ang importante lang naman yan is ito. Column sizes natin, 450 daw sa transverse. So, ito daw is 450. Wait lang, mali pala. Ito, 450 yan. 450. Ayan. So, para sa longitudinal daw, 400. Ito yun, 400. Ayan. So, nagbigay siya ngayon ng column sizes. Unlike kanina, hindi siya binigay. So, dinisregard na lang natin yung column. So, kunwari, wala na lang siya doon. Okay? So, ngayon, grade 60. So, therefore, FY natin, 414 MPa. And bar size, 12 mm. FC prime, 35 megapascals. And dead load, 2.3 kilopascals. And live load, 2.4 kilopascals. So, hindi naman gaano nagkakala yung live load sa dead load, no? So, pasok pa rin ko sa direct design method. So, ayun, tandaan nyo, may limitations to, ha? Ayun, so, baka mamaya makalimutan nyo yun. Mamaya, hindi pala pwede i-direct design method, pinipilit nyo. Mali yun. Okay? So, for the analysis of slab, simulan na natin. So, ito ulit yung mga given, so nilagay ko lang ulit yan. So, ayun. For the slab thickness ngayon, kunin natin ngayon yung slab thickness. So, for the slab thickness, for grade 60, exterior panel rebars without edge beams, ito ngayon yung table natin, di ba? Natatandaan niyo pa ba to? So, nang ginagamit ng table na to, kapag hindi conventional, yung ginagamit natin na slab, okay? So, ganito. For grade 60, exterior panel rebars, grade 60, so, assume na 420 na rin yun. So, without edge beams daw, so, ang gagamitin natin dito is ln over 30, if I'm not mistaken. Yun, tama, ln over 30, Lodi. So, yung ln natin is 6,700 or yung long clear span minus 400. Yung 400 natin dito is yung longitudinal direction. Okay? Okay? So, divided by 30 is equals to 210 millimeters. Okay? So, for the ultimate load, okay, so, ayan, katulad nung kanina, W is equals to 1.2 times 24 times 0.21. Ito yung thickness plus 2.3 plus 1.6 times live load natin na 2.4. Makuha natin sagot is 12.648 kilopascals. Okay? So, next naman, for the design moments na. So, ilabas nga natin ngayon yung figure natin. So, ito yung figure natin. Tapos, ito yung mga strip natin. Take note na yung red is yung ating column strip. And yung ating blue natin dito is yung ating mga middle strips. Okay? So, ito yung mga dimensions niya. L2, which is yung perpendicular dun sa ina-analyze natin na slab. So, dito sa case natin, yung ina-analyze ko muna na una is the longitudinal direction. So, therefore, yung perpendicular natin is itong L2. Ito. Tapos L1, center-center spacing, itong dalawang column supports, and yung Ln is yung clear span, okay? Clear span nung ina-analyze natin na slab. So, therefore, ito yun. O, ayan. Okay? So, for the longitudinal direction, ayan, L2 is equals to 5.5. O, ito, L2 natin 5.5 kasi, ayan, kung babalikan nyo yung ano kanina, yung figure kanina, yung 5.5 naman yung agwat kasi nila. So, yung average nila is 5.5 pa din. Okay, center to center. So, L1, 6.7, pwede nyo balikan ulit yun. Tapos, Ln is equals to 6.7 minus 4. So, ayun, is equals to 6.3 meters. Therefore, MO is equals to 12.648 times 5.5 times 6.3 squared all over 8. So, in-apply lang natin yung formula ng total static moment. So, 345.1243 kN. Therefore, for the coefficients, ngayon, ito na, isa-isay natin yung coefficients ngayon. So, kung naaalala nyo kanina, di ba sinabi ko na wala naman dito na yung yung coefficient na para sa beams kasi wala namang presence ng beams kapag flat slab saka flat plates, okay? So, ayun lang naman. So, bali, dalawa na lang i-consider natin dito, yung partition ng moment along doon sa negative and positive, and yung partition ng moment na yon doon sa column strips and yung middle strips natin, okay? So, dalawa na lang. So, ayun, unahin natin yung distribution of coefficients for end spans. Kasi ganito yan. End span kasi ito, di ba? Ito. Kasi nasa dulo na to eh. So, therefore, it's an end span na. Dulo siya nung longitudinal na direction natin. Ito. Ayun, edge na yan, no? Therefore, end span siya, di ba? Technically. Kapag dinrawing mo yung cross-section yan, is ganito. Ayan, ganyan. Okay? Ayan, bali end span na siya. Okay? So, for the end span, ang gagamitin natin dito is ito, without edge beam. Kasi wala namang edge beam, di ba? Kung may edge beam yan, nakalagay yan dyan. May parang beam yan dito. Okay? So, without edge beam, ito yung gagamitin natin ng mga values. So, magkakaroon tayo ng interior negative,
positive sa exterior negative. Okay? So, interior negative, 0.7, positive 0.52, and yung exterior negative natin is 0.26. So, settle na tayo ngayon sa partition nung sa negative and positive. Punta nga tayo sa magkano yung sasaluhin nung column strip pati nung middle strip. Okay? So, since the floor plan does not have beams, therefore, yung alpha natin is equal to 0. Bakit? Kasi 'di ba yung alpha is is the ratio between the flexural rigidity of the beam to the flexural rigidity of the slab. Pero since wala nga tayong beams, therefore 0 to. Okay? Kasi wala nga tayong beams eh. So, i-compare natin, ano yung error ratio natin? Wala. Okay, 'di ba 0? Oh. Yung beta din natin is 0. Kasi yung beta din natin, kung titingnan sa NSCP kasi, pwede nitong tingnan sa NSCP. Yung beta natin is naka-base din siya sa beams. Wala naman tayong beams. Di 0 ulit yan. Okay? So, therefore, unahin natin ngayon to. Portion of the interior negative MU in the column strip. So, hindi na natin kailangan mag-interpolate dyan. Bakit? Kasi pare-parehas lang naman yan 0.75 kapag 0 yan. 0.75 lahat. O therefore, ano lalabas sa sagot? Di ba 0.75? Exterior negative natin, bakit ito yung pala, exterior negative. So, exterior negative natin, binabida yung PowerPoint. Exterior negative daw natin is 1. So, para sa interior negative, ito yung exterior negative natin. Di ba, kung mapapansin nyo dito, yan. Di 0 yung alpha F L2 over L1 natin. Tapos yung beta natin 0 din. Di mapupunta tayo dito. Di ba? So, 1 lang. Okay, so 100% yung dadalhin ni column strip dun sa exterior negative, di ba? Tapos sa interior negative is 75% lang. Okay? So, ba't kaya? Hindi ko rin alam eh. So, ayan. Para naman sa positive na yun, so, since 0 ulit, so, isa-isa lang ulit yan. 0.6 pa rin. So, hindi na natin kailangan mag-interpolate. Therefore, yung positive natin is 0.6. Okay, 60% yung dadalhin ni column strip. Okay? Tapos, for the column strips, ayun. Resolve na natin ngayon. Exterior negative moment is equals to 0.26 times 1 times 345, 1, 2, 4, 3 is equals to 89.73, 23 kilonewton meter. Excuse me. Okay? So, next naman, interior negative moment. So, bakit tayo nagko-compute ng exterior saka interior ulit? Kasi di ba end span to? Kapag sa longitudinal direction natin siya tinignan. Okay? So, end span siya, di ba? So, intindihin nyo yung pagkakaiba ng end span saka interior span, ha? Baka kasi malito kayo dito eh. So, interior negative moment is equals to 0.7, ito, tapos 0.75, ito, times yung moment na na-compute natin, 345, 181.19 kilonewton meter. So, para sa positive naman, 0.52 times 0.6 times 345.12 is equals to 107.67 kilonewton meter. Okay, so for the column strip width, ito na, column strip width natin is equals to S over 4, where yung S is the lesser between L1 and L2. So, ano mas mababa sa L1 and L2? 5.5, okay? 5.5 divided by 2 is equals to, okay, mali ito. Okay, tama. 5.5 divided by 2 is equals to 2.75, okay? Okay, so exterior negative moment, okay, so divide natin siya dun sa 2.75. Makuha ang sagot is 32.63 kilonewtons. Interior negative, 65.887 kilonewton meter per meter. And yung positive moment natin ngayon is 39.156 kilonewton meter per meter. Okay? So, tapos na tayo sa column strip. Proceed naman tayo ngayon sa middle strips. So, for the middle strips, exterior negative natin is 0. Bakit? Kasi diba, kinuha na ni column strip yung 100% nung masasanong moment. Therefore, nung matitira yung middle strip para sa exterior negative, 0. Wala na. Okay? So, para sa interior negative, 1 minus 0.75. Ito, 0.75 yung dadaling kasi ni column. Okay? So, 0.25 na lang yung sa interior natin. Sa positive naman, 1 minus 0.6 is equals to 0.4. So, for the middle strip width, so MSW is equals to 5.5 minus yung kinain ni column strip width na 2.75. So, 2.75 na matitira sa MSW. Therefore, the exterior negative is equals to 0.26 times 0 times 345 over 3.51243 over 2.75. So, ano maging exterior negative nito pag sa middle strip width? Wala, 0. Okay? Kaya siyang tatanggapin. Okay, so, para naman sa interior negative, teka, bakit ba ano yan? Teka, buray nga yan. Ayan, ay pala naman yan. Sino ba kasi nag-drawing yan? Parang tanga naman. Okay, ayan, mas malinis na. Okay, so, balik natin. Ayun, okay. So, interior negative, proceed tayo ngayon. Ang makuha ng sagot dyan is 21.9625 kilonewton. And para naman sa positive moment, 26.104 kilonewton. Okay? So, take note na dinire-diretso ko na siya. 'Di ba, dito sa ginawa natin sa column strip is inuuna pa muna natin yung exterior negative moment,
Yung total ha, total exterior negative moment, total interior negative moment, total positive moment, saka natin siya i-divide ng column strip width. Diba nakakatamad? Pwede mo naman isayin na lang yan eh. O diba? Diba? So, ang gagawin mo lang is ganito, ang ginawa ko na lang, inisa ko na lang siya. 0.260, tapos ayan, dinivide ko na siya kagad ng 2.75. Mas kinuha ko na kagad yung kilonewton meter per meter niya. Tapos ngayon, ganito, to save time, hindi ko na i-discuss kung paano nyo kukunin yung spacing talaga. Kumbaga, ang kukunin ko na lang dito is yung design moments. Bakit? Kasi same process lang naman siya eh. Kung gagawin ko siya paulit-ulit pa, katulad doon kanina, doon sa isang problem, doon sa unang problem, maubusan tayo ng oras. Kasi yung YouTube kasi, pam-pam kasi yan. Ang tagal niya i-process kapag sobrang tagal lang ng video. So, ayun. Kaya, i-exam ko na lang. Tapos, kayo na bahala doon sa spacing. Okay? So, ayan. So, proceed tayo ngayon. So, ang i-analyze natin dito is panel 3, di ba? So, i-analyze natin yung ibang mga lengths, okay? So, para sa transverse kasi ganito. Pag sa transverse, dalawa kasi yung magiging ano natin dito sa transverse. Dalawa yung magiging strips natin dito, okay? Isa para dito, okay? Isa para dito sa gitna ng 3 and 4, and isa para sa exterior, okay? So, take note, magkaiba yun, ha? Magkaiba ka na makukuha doon. Magkaiba ka na makukuha ng middle strip doon, and makukuha na column strip doon. Okay? So, dalawa yung kukunin natin na transverse strips. Okay? So, dalawa yung i-analyze natin na transverse. So, inahin muna natin yung gitna ng 3 and 4. So, okay. For the design moments, so, nakuha na natin kasi yung slab thickness and yung other, yung total moment. Ayun. So, i-dediretso ko na lang siya. For the design moments, transverse direction, L2 is equals to 6.7 plus 6.7 over 2. So, average lang. Pag ginawa yan. Okay? So, 6.7 lang naman yan. Okay, so L1 is equals to 5.5. Tapos, ayun yan yung pagitan ng column to column, center to center. Tapos, Ln is equals to 5.5 minus 0.45 is equals to 5.05. So, yung Ln natin, tandaan nyo lang clear span to ng ina-analyze natin na slab, na strip. Which is ito. Clear span nito. Okay? Ayun. Tapos, yung L2 natin, ayun, pabulit-ulit na ako. Yung L2 natin is perpendicular dun sa ina-analyze natin na direction. Okay? So, yung MO, ayun, upon solving, 270.14, 12.648 times 6.5, 6.7 times 5.05 squared over 8. Okay? Tapos, for the coefficients naman, ayun, so dito na tayo sa coefficients. So, for the coefficients, since interior span to, kasi di ba interior span to, ito, along the transverse direction, kasi kung idudugtong ko yan dito, di ba meron pa yan dito? Ayan, meron pa yan dyan, di ba? So, kung susumain, itong gitna, itong ina-analyze natin ngayon na strip, is an interior span pagdating sa transverse, okay? So, interior span siya dun. So, I hope na naiintindihan nyo, So, kasi ganito yan. Kung kunwari, nandito tayo nag-analyze dito sa ini-encircle ko na to, ito kunwari yung strip na ina-analyze natin, it is an exterior span. Therefore, katulad nung kanina, di ba? Nung ina-analyze natin to, di ba exterior span siya? Okay? So, therefore, may ginamit tayong table para ma-evaluate kung ano yung distribution ng positive and negative moments niya. So, I hope naiintindihan nyo, di ba? So, mas madali, di ba, kapag interior span, kasi hindi mo na kailangan tumitingin sa table. So, doon tayo parati sa madali. Huwag natin pahirapan sa sarili natin, okay? I know, sino ba kasi gumagawa ng mga ano dyan? Mga shortcut yan na wala namang kwenta. Shoutout ko pala sa gumawa ng libro na to, Dami mong tama. Nakakainis. Okay? So, for the coefficients, ngayon, for the interior negative, 0.65. So, for the positive, 0.35. Okay? So, nasettle natin yan. So, para naman yun sa column strip moments, so, ilabas natin yung tables natin kanina. So, ganito, since 0 naman sila, so, nasettle natin ito kanina, di ba? So, for the positive, 0.6. And for the interior negative, 0.75. Take note, wala tayong kinuha ng exterior dito, Hindi katulad nung kanina, which may exterior. Kasi interior lang kukunin natin dyan, di ba? So, ito, interior lang to. Di ba, dinrawingin ko ulit? Di ba? So, ito, interior to, and interior to. Okay? So, interior lang yung kailangan natin. So, ito, exterior. Kasi hindi naman siya edge, Okay? So, 0.75, 0.6. For the column strip moments, ayun. For the column strip width pala muna, 5.5 over 4 times 2 is equals to 2.75. So, ano yung mas maikli? 5.5? Tama, 5.5. Okay. So, ayun, 2.75. So, for the interior negative, 47.88 kilonewtons. And for the positive, 20.6289 kilonewtons. So, proceed naman tayo sa middle strip. So, middle strip width is equals to 6.7 times, minus 2.75 yung kinain ng column strip natin is equals to 3.95 meters. Okay? So, for the interior negative, yung magiging portion na sasaluin ni middle strip is 0.25 na lang.
And yung para sa positive naman is 0.4 na lang or 40%. Okay? Okay, so for the middle strip moments, so ayun, interior negative is equals to 0.65, yung portion nung negative and positive. Okay, so negative is 65 yung makukuha niya. Ito. Tapos, 0.25. Ito, 0.25 times yung 270.14. Divide natin siya by the middle strip width, which is 3.95. Ang makukuha na sagot is 11.11 kilonewton meter per meter. Okay? So, for the positive, 0.35 times 0.4 times 270.14 over 3.95, 9.5746 kilonewtons. Tapos, ayun na. Sa inyo na na dalawa yung i-consider natin pagdating sa transverse direction. So, ito ngayon, yung parang naman yun sa edge, okay? So, yung kinonsider natin kanina is between dun sa 3 and 4, which is ito, ayan, which is 3 and 4. Tapos, yung i-consider natin ngayon is yung middle strip natin, ay, yung dito naman sa edge natin, okay? Mula sa edge, pupunta doon sa gitna ng 3, okay? So, ayan, paano natin i-consider ngayon yan? So, for the design moments, so for the transverse direction ulit, pero this time, nandun na tayo sa edge. So, L2 is equals to 6.7 over 2. So, ano ba yung 6.7 over 2 na yan? Diba ito yan? Gitna netong, diba? Yung 6.7 is center-center spacing. Mula dito sa column na to, pupunta dito. Tama ba? Therefore, 6.7 over 2 is mula dito, sa gitna, papunta dito sa, yan, naglag yung PowerPoint. O yan, dito, hanggang dito. Okay? So, yan yung 6.7 over 2. Tapos ngayon, ano yung 0.4 over 2? Kasi hindi naman natin pwede i-disregard na ito nasa kabila na to, di ba? So, isasama rin natin yan para dun sa L2 natin. Okay? So, ito, L2. Ayan. So, ano ba ang measurement niyan? Di ba kalahati nung, nung length ng ating column along dun sa longitudinal direction, which is, kung makikita nyo dito, is 400 millimeters. Okay? So, bale, 0.4 divided by 2, makuha natin ng L2 is 3.55 meters. So, L1, same pa rin kanina, 5.5 meters. And Ln is equals to 5.5 minus 0.5 is equals to 5.05 meters. And upon solving ng ating total static moment, 143.134 kilonewton meter. And for the coefficients, isa-isa ulit natin. So, since interior span to ayun, dito baka may malito dito eh. Kasi ganito, di ba? Ang kino-consider natin dito is the transverse direction. Di ba? Transverse direction. So, ganito, di ba? Pag dinrawin ko yan lahat, ito, di ba? Pag i-extend ko yan dito, ayan, hanggang dito, ayan. Pag i-extend natin yan, so, di ba, meron pang katabi mga panel yan dito sa taas, tapos meron pa yan dito katabi sa loob. Di ba? Kapag tinignan mo siya along the transverse direction, interior siya, di ba? So, baka kasi malito kayo. Kasi, di ba, since edge to, baka isipin nyo, ano to exterior to. Mali. Tol. Kapag tinignan mo siya sa transverse direction, ano siya? Interior span siya, di ba? So, magiging exterior span lang siya. Again, kapag nandito yung kino-consider natin. Okay? So, ito, yung katulad ulit, babalikan ko ulit to kasi kailangan maintindihan to. So, di ba ito? So, longitudinal direction, di ba ito yung kino-consider natin? Tapos, naklasify natin siya as an exterior span. Okay? So, kasi, exterior talaga siya along the longitudinal direction. So, pag in-extend ko yan dito, yung na to, in-extend ko papunta dito, yung natin, yung drawing natin, dinrawing ko lahat. Okay? So, makikita mo na yung itong span na kinonsider natin kanina, na along the longitudinal is the exterior span na siya. Exterior span na siya. Kung baga nasa edge na siya. Eh, since ito, nasa edge na siya according to that direction. Pero ito, hindi pa siya nasa edge according to the transverse direction. So, I hope nagkakaintindihan tayo, ha? Ayun. So, therefore, it is an interior span along the transverse direction. So, ang gagamitin pa rin natin is the distribution ng MO according dun sa interior span natin. 0.65 and 0.35. Ito yun. Okay? So, ayun. So, next naman, ang gagawin ko is buburahin ko muna to kasi nakakairita. Ayun. Burahin muna natin. Ayan. Okay? So, proceed tayo sa susunod. Okay. So, ngayon, for the column strip moments, so interior negative, ito, meron tayong table ulit. Tapos 0 ulit, di ba? 0.75. Okay? Tapos sa positive, 0.6. Okay? So, for the column strip moments, column strip width is equals to, okay? So, dito tayo magkakatalo siguro. So, ganito kasi yan, di ba? Column strip width natin is ganito, di ba? Measured siya S over 4 times 2. Okay? Pero, sa case natin na to, hindi natin siya pwedeng S over 4 times 2. Kasi kung gagawin natin yun, ang mangyayari is, di ba, itong mula dito, center, hanggang dito, is yung S over 4 natin yan, di ba? Pag in-extend natin yung dito sa kabila, susobra tayo dun sa beam. Therefore, dun lang tayo hanggang sa kaya natin. Therefore, hanggang dito na siya, okay? So, kasama to dun sa column strip width natin. Itong portion na to. Okay, therefore, ano yan? Okay? So, S over 4,
yung S natin is the lesser between L1 and L2. So, 3.55 yun. Okay, obviously. 3.55 over 4. Ito yun. Ayan, paulit-ulit na ako. Plus 0.4 over 2 is equals to 1.80875 meters. So, interior negative is equals to 64.16 kilonewtons. Excuse me. And for the positive, ang makuha natin sagot is 27.64 kilonewton meter per meter. For middle strip width naman, 3.55 minus 1.0875 yung kinain ng column strip, which is equals to 2.4625 meters. So, for the interior negative, so 1 minus 0.75, which is ito. So, ano matitira? 0.25. For the positive, 0.4. So, middle strip moments, ayun, inisa ko na lang ulit. 0.65 times 0.25 times 143.134 over 2.4625. Ang makuha ng sagot is 9.45 kilonewton meter per meter. And for the positive, makuha natin is 8.137567 kilonewton meter per meter. So, ito yung kukunan natin ngayon ng spacing. So, pareha sila, okay? So, ayun, kayo na bahala sa spacing ha. Kaya nyo na yun, okay? Kaya nyo na yan. Malakas naman kayo eh. Ayan, so, ayun. Okay. So, ganito. Dagdagan ko pa ng concept. So, the middle strip of panel 3 in the given is made up of two half middle strips. So, ano sabihin dito? The middle strip has to resist the total moment from these two half middle strips. The total moments for the combined middle strip of panel 3 are to be computed. Daming alam na libro to, no? So, ayun. So, ano daw ibig sabihin niya? So, papaliwanag ko lang, ha? So, ganito. Meron tayong figure. Okay? So, di ba, nag-analyze tayo ng dalawang strip along the transverse direction. Isa para dito, sa between 3 and 4, and isa para dito, sa edge ng 3. Okay? So, upon solving, nakakuha tayo ng dalawang magkaibang middle strip. Pansin niyo ba yun? Okay? So, magkaiba yung middle strip na nakuha mo para dito. Itong middle strip na to is para dito sa exterior na to. And itong middle strip na to is nakuha mo para dito. Diba? So, kung papansin nyo, magkaiba yung nakuha nating values yan. So, paano natin isi-settle yun? Since may unbalanced moment tayo, ang gagawin natin dyan is i-consider natin yung combined middle strip na mapoproduce ng dalawang middle strip na to. So, hindi natin siya ginawa dun sa mga dati nating sa mga slab, sa mga panel natin. Kasi, parehas naman sila ng moment na na-generate alam dun sa middle strip. Kunwari, for an example, di ba itong longitudinal na to, wait lang. Ayan. For the longitudinal, di ba ito yung kinonsider natin sa longitudinal. Tapos, kung mapapansin nyo, di ba may middle strip to? Bakit hindi tayo nag-consider ulit dito? Di ba? So, bakit kaya? Kasi ganito yan. Yung makukuha mo na moment dito, na makukuha mo na values dito sa strip na to, is equal din sa makukuha mo sa strip na to. So, therefore, yung middle strip na makukuha nito, yung ma-generate na itong isang to, and yung middle strip na makukuha or ma-generate na isang to, is equal lang sa isa't isa. Therefore, there is no unbalanced moment. So, sa case natin, na dito sa transverse direction, since nagkaroon tayo ng dalawang magkaibang middle strip moments, kailangan natin silang i-take into account kasi naging unbalanced na sila. Okay? So, paano natin gagawin yun? So, I hope na kita niyo yung concept kung bakit natin gagawin to. Kung bakit natin dinagdagan pa yung trabaho natin kung dapat tapos naman na tayo. So, ayun. Ang gagawin natin is ganito. So, for the combined strip moments, interior negative is equals to 0.65 times 0.25 times 270 over 14 divided by 2. So, ano to? Ano tong term na to? Yung pinagsasabi ko dito. So, itong term na to is ito yung middle strip, total middle strip divided by 2 nitong, ano na to? Nung middle strip na nakuha natin for 3 and 4, between 3 and 4. Tapos, kinalahati natin siya. Kasi ang i-consider naman natin is yung other half, di ba? Ito lang. Okay? So, pwede mong balikan to dun sa mga kanina natin example, dun sa kanina natin mga sinolve, rather. Tapos, tingnan mo, i-confirm mo tong 0.65 times 0.25 times 270.14. Kasi ang ginamit ko dito is total, ha? Total na middle strip value na para sa 3 and 4. Okay? So, plus 0.65 times 0.25 times 143.134. So, ganito, di ba sa exterior na edge nung panel 3 natin, hindi na tayo nag-consider. Ang nakuha lang naman natin dito is iisa lang na middle strip, di ba? Remember? Kasi, di ba yung column strip natin is kinain na ito isang buong to, di ba? Kinain na yung isang buong yan. Ito. Ayan, kinain niya na yan eh. Tapos, ang natira na lang, isang middle strip na lang. So, hindi natin siya i-divide by 2. Okay? So, nagkakain naman tayo doon. So, for the interior negative, 45.20, 815 kilonewton meter. And for the positive moment, ganun din, same concept din yan.
So, ang makukuha natin sa positive is 38.995 kN/meter. So, ganun ulit. Kukunin natin yung combined middle strip width nung dalawang to. Tapos, i-divide ulit natin sa nakuha natin na combined strip moments. Tapos, makakuha tayo ng kN/meter per meter. Okay? Excuse me. So, for the combined middle strip width, ayan, 2.4625. Ito yon yung middle strip na nakuha natin para dito sa edge. Plus 3.95 over 2, yung nakuha natin na middle strip width length para dito sa 3 and 4. Excuse me. Is equals to 4.4375 meters. Tapos, for the combined middle strip moments, i-divide lang natin yung mga nakuha natin. Ang makukuha natin sagot is 10.18775 kN. And for the positive is 8.7714 kN/meter. Kilonewton per meter per meter. Okay. So, ayan. So, tandaan nyo lang ha, itong tatlong to ha, is kalahati. Ito yung nanggaling sa 3 and 4. Tapos kinalahati natin siya. Kasi kailangan lang naman natin is yung other half. Di ba? Tapos yung hindi ko binilugan dito, is ito, yung nag-iisa, yung mga values nito nag-iisang middle strip na to. Okay? So, ayun, naintindihan nyo kung bakit tayo nagkaroon ng additional calculation para dito. So, para i-take into account natin yung unbalanced moment na na-produce ng dalawang middle strip na yun. Okay? So, i-design ulit natin to. And ito, kukunin din natin yung neto. Yung row neto, kunin natin yung row neto. Tapos, i-design natin yung spacing. Ganon. Ayun. Tapos, yun. Kaya na-balance sa spacing. So, I hope naintindihan nyo talaga. Tapos, na-absorb yung concept ng two-way slabs. Kasi, to be honest ako, hindi ko to alam dati nung college ako. Hindi ko na, na tackle to dati. Or baka hindi lang talaga ako nakikinig kasi hindi naman ako nakikinig nung college. Kasi, ayun, puro ML lang ako. So, okay ganun, guys. So, tigilan yung pag-ML. Ayun. So, ayun lang naman. So, ngayon ko lang talaga naintindihan ng direct design method. Pero, ang naintindihan ko sa dati is yung coefficients method. So, yung isang way ng pagsosolve dito. So, ayun. I hope may natutunan kayo. Alagaan nyo yung sarili nyo, okay? So, hindi porket sobrang dami ng ginagawa is papabayaan nyo yung sarili nyo. So, ayun, napaka-hypocrite ka ba sinasabi to, pero ayun, alagaan nyo yung mga sarili nyo. Okay, guys? God bless and good luck sa exams nyo. Okay? Thank you.